lahat. Pauna ho sa lahat, ang aking hong pasasalamat sa pag-iimbita ho ninyo sa akin upang maging bahagi ng inyong paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Salamat ho sa inyong parish priest, Father Christopher Gonzales, sa pamunuan ho sa Parish Pastoral Council at sa inyong lahat. Maraming salamat ho. Pagpaumanhin ho, yung boses ko medyo ngongo kasi kakagaling ko lang ho sa sakit at parang nandun pa yung sipon, nandun pa yung bumabara. Naririnig naman ho ako ng malinaw. Ayan. Katulad ho sa sinabi sa simula ng misa, tayo ho ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon at kaalinsabay nito ang atin hong ikalawang araw ng nobenaryo paghahanda para sa kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. At ngayon mga kapatid, magandang pagnilayan ho natin ang mga katagang huwag ka lang mangarap ng mataas, mangarap ka rin ng malalim. Uulitin ko ho, huwag ka lang mangarap ng mataas, mangarap ka rin ng malalim. Sa mga pagbasa, lalo't higit sa mabuting balita, inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesukristo na palalimin ang ating pagiging relihiyoso, palalimin ang ating pananampalataya, hindi lamang sa pag-iwas sa paggawa ng masama, kundi lalo't higit sa pagmamahal sa kapwa. Narinig ho natin anong sabi? Pinupuna ay yung mga alagad ni Jesus. Bakit daw? Hindi naghugas ng kamay bago kumain. Sa katunayan mga kapatid, hindi naman nila pinupuna dahil unhygienic o kadiri. Di ba? Normal naman sa atin na maghugas muna ng kamay bago kumain. Pero it's not hindi tungkol sa kalinisan o sa hygiene ang pinupuna ng mga Pariseo. Dahil para sa kanila, kailangan mo maghugas ng kamay, baka kasi humawak ka sa isang hentil, humawak ka sa isang makasalanan, humawak ka sa isang ketongin, humawak ka sa isang maduming babae. Para sa kanila, discrimination. Pero para sa Panginoong Hesus, huwag tayong matapos sa pagsunod lamang sa mga mabababaw na batas. Matapos tayo sa pagmamahal. Mas malalim, mas pinalalalim. At mga kapatid, ito rin ho yung magandang ipaalala ho sa atin ngayon. Huwag ka lang mangarap ng mataas, mangarap ka rin ng mas malalim. Marami ho tayong gusto sa buhay, marami tayong pangarap, marami tayong gustong makamit. Halimbawa, ang isang magulang, ang pangarap sa anak ay maging matagumpay, maging doktor, maging abogado, maging katulad ni Carlos Yulo. Mataas na pangarap, pero sana pangarapin mo rin na ang iyong anak maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano, masunurin sa iyo, may respeto sa kapwa-tao. Di lang mataas, malalim. Alam niyo ho, kami hong mga pare, lagi ho naming nararanasan ito at siguro kayo ho naranasan nyo rin na may lalapit ho sa amin, Father, ipag-pray nyo naman po ako, ipanalangin niyo po ako para makapasa sa board exam, sa bar exam. Alam niyo ho, lagi kong sinasabi doon sa nagpapa-pray over, matapos ang pray over, o sasabihin ko ho, lagi mong tatandaan, kapag nag-e-exam ka na, huwag mo lang isiping makapasa. Kapag nag-e-exam ka na, isipin mo yung mga taong kaya mong tulungan, yung mga taong kaya mong baguhin ang buhay kapag ikaw ay naging abogado na, kapag ikaw ay naging engineer, kapag ikaw ay naging accountant, nakapasa sa board exam. Ka lang mangarap ng mataas, mangarap ka rin ng malalim.
At mga kapatid, dalawang bagay ho ang itinuturo sa atin ng mga katagang ito. Una, kapag ikaw ay nangarap ng mas malalim, malamang sa malamang, lahat ng iyong desisyon sa buhay ay tama, nasa tamang direksyon. Bakit? Hindi ka lang kasi nangangarap bunga ng karamutan. Hindi ka lang nangangarap bunga ng pagkamakasarili. Hindi mo lang iniisip kung ano yung kapakanan mo. Iniisip mo rin yung kapakanan ng ibang tao, ng iyong kapwa Kristiyano. Mas malalim kang mangarap, kaya naman malamang sa malamang, lahat ng iyong desisyon sa buhay nasa tamang direksyon. Ikalawang bagay ho, mga kapatid, na tinuturo sa atin ng mga katagang ito. Tignan ho natin ang buhay ng mahal na Birheng Maria, ang ating mahal na patrona. Ang mahal na Birhen, hindi naman nangarap ng mataas. Nangarap siya ng mas malalim. Bagamat nang ipahayag sa kanya ng anghel na siya'y magiging ina ng Diyos, hindi siya nangarap na maging prinsesa, maging reyna, o ako ang magiging nanay ng Diyos, sambahin ninyo ako ang masusunod. Hindi. Ang mahal na Birhen, hindi nangarap ng mataas. Ang pangarap niya lang, sundin ang kalooban ng Diyos, sundin ang kalooban ng kanyang anak, matupad ang kalooban ng Diyos para sa kanya at para sa lahat. Nangarap ng mas malalim. Kaya mga kapatid, pangalawang bagay, yung katagang ito nagtuturo sa atin na kapag nangarap ka ng mas malalim, mas marami pang biyaya ang darating sa atin. Tignan ho natin ang mahal na Birheng Maria. Hindi siya nangarap ng mataas, nangarap siya ng malalim. Di niya pinangarap maging reyna ng langit at lupa. Wala naman nakalagay sa Biblia. Ang pangarap niya lang, sumunod sa Diyos. Kaya naman, yung mga bagay na hindi niya naisip sa buhay, yung mga pangarap na hindi niya naarok, ibinigay sa kanya ng Diyos. Ganon din ho sa atin. Huwag ka lang mangarap ng mataas. Subukan mong mangarap ng mas malalim at magugulat ka na lang. Yung mga bagay na hindi mo na naisip, yung mga bagay na hindi mo na pinangarap, ibibigay sa iyo ng Diyos lahat. Paalala ho sa atin ng mabuting balita, paalala sa ating na naging buhay ng mahal na patrona, ang mahal na Birheng Maria. Paalala ho sa atin, huwag ka lang mangarap ng mataas, mangarap ka rin ng mas malalim.